Eliza POV. Naglalakad ako sa hallway papunta sa classroom ko. Inihatid ako ni Radley. Ang saya. Iba pala ang pakiramdam kapag ganito siya sa akin. Sweet, caring and gentleman. Wala akong damit sa bahay niya, pero paggising ko meron na. Minsan hindi ko rin maiwasang mapamangha sa kanya. Dahil mamaya pa ang pasok niya, umuwi pa siya sa kondo, may gagawin pa raw siya, magkita na lang kami mamaya bago mag-lunch. How can I survive the day when I'm with him? Do I need to forget what happened last time? Can give him a chance? How can I give him a chance if he's not asking for it? He didn't say for a proper apologize. Bulaga, ay pala ka. Napahawak ako sa dibdib ko na may sumigaw sa likuran ko. Kinabahan ako ng sobra sa sigaw niya, halos mapatalon rin ako. Ang gwapo ko namang pala ka. He smirked. It's Ren. Ren. My God. Alam mo kung may sakit ako sa puso siguro patay na ako. Inirapan ko siya. He chuckled and scratched his nape. Hehe sorry, lutang ka kasing naglalakad, may nangyari ba? Tanong niya sa akin. May nangyari. Of course meron. Kakaiba ngayon si Radley. Ibang-iba sa mga nagdaang araw. Lutang. Teka, di ba mamaya pa ang class mo bakit nandito ka na? Nagtatakang tanong ko. Ha? Sinong nagsabi? Nga pala di ba free time mo ngayon? May gagawin ka ba? Lutang nga ako. Mas may alam pa siya sa schedule ko ngayon. Wala naman akong gagawin, so tambay na lang muna sa library. Anong nangyayari sa akin? Nasaan na kaya si baby? Oy, si Andrea tinutukoy ko hindi si Radley. Oo, bakit? Bakit mo alam? Nagtataka kong tanong sa kanya. This guy is so weird. Good. Magiliw niyang sabi at ngumisi siya. Creepy. Good. Anong good dun? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Napakamot naman siya sa ulo niya, at yumuko parang bata na nahihiya. Weird talaga. Ano nga, para ka namang bata dyan. Nagmamadali ako. Kung may sasabihin ka sabihin mo na. Derechahan kong sabi. Kasi naman marunong pala siyang mahiya. Kung sabagay hindi naman siya tulad ni Radley. Tumingin siya sa akin na parang nahihiya. Ano ba kasing meron? Can I have a favor? Ani ni Ren, ang cute. Ngumiti ako at pinisil ko yung both cheeks niya. Ang cute mo. Favor lang pala. Sabi ko nang nakangiti. May ganitong side rin pala itong si Ren. Di ba siya ang babae na buhat ni Rad kahapon? Oo nga no. Ang landi. Balak atang gawing collection ang magpipinsan. That witch patay siya kay Bianca, let's go girls. Usapan ng tatlong babaeng napadaan sa tapat namin, sa pagkakatanda ko kaibigan sila ni Bianca. God, chismosa nga naman. Ang sweet nila, oo, pero mas bagay sila ni Rad. Napabitaw ako sa pagkakahawak sa pisngi ni Ren, at nahiya naman ako. Kami pala ang center of attention ng mga taong napapadaan. Nakakahiya. Don't mind them. Aniya at inakbayan ako. Napatingin ako sa kamay niya na nakapatong sa balikat ko, at tiningnan siya sa mukha. Nagmamadali niyang inalis ang kamay niya. Oh hehe, sorry, aniya at inilagay sa bulsa ang kamay niya. Ang dami nang ang chismosa gagawa pa siya ng isyo eh. Baka makarating pa kay Rad. Ano naman, pinsan niya naman to. Oh, ano na, tutulungan mo ba ako? Bumalik ang diwa ko nang marinig ko si Ren. Wow! Demanding. Pero sige na nga. Anong tulong ba? Tanong ko sa kanya. Tutulungan mo na ako. Paninigurado niya sa akin. Ano muna yun? Tanong ko sa kanya, gusto kong malaman kung anong klaseng pabor. Say yes first. Pangungulit niya. Ang kulit parang bata, how I say no if he's using his charm on me. So cute, pero mas cute pa rin ang hobby ko. Fine. Oo na. What is it? Pagsasang-ayon ko. He smiled and pinched my nose. Tinabig ko ang kamay niya, mahina lang naman kaya hindi masakit. Teresa Jim, may ipapakita ako sa'yo, sana kung gaano kita kadali na pa oo ngayon, sana oo rin ang isasagot mo. Anyway, it's just a suggestion, but I hope you will take it. He said and winked at me. Anong pinagsasabi ng Renata? Ang gulo. Alin ang favor dun? Saying yes. God. So weird. Inakbayan niya ako, naglakad kami papunta sa gymnasium.
Hindi ko alam kung anong meron, pero habang papalapit kami sa gym, palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko, safe ba ito? Nang makapasok na kami sa gym, inalis niya pagkakaakbay sa akin, at pinona na akong pumasok. Nanlaki ang mata ko nang makapasok ako sa loob ng gym, at halo-halong kaba ang lumalamon sa akin, hindi ko alam kung anong i-react ko, kung anong gagawin ko. Ren. Tawag ko kay Ren nang wala akong makita sa gym. Ang dilim ng buong gym, wala akong makita kahit saang banda. Ang dilim natatakot ako, kinakabahan ako. Hindi na ako gumagalaw sa kinatatayuan dahil sa takot at kaba, gusto kong sumigaw tawagin si Ren, pero hindi ko magawa, para akong naging bato sa kinatatayuan ko at napipi. Paano kung may multo rito? Paano kung may humablot sa akin at saktan ako? Papaano? God help. Rad help. Ang sama mo Ren. Bakit mo ko iniwan rito? Pinaglalaroan mo ba ako? Ito ba ang favor ang iwan ako sa gitna ng dilim para ano? Para pagtripan. Maya-maya may narinig akong kalabog ng upuan, kinilabutan ako sa narinig ko, may iba bang tao rito? O baka multo? No, 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 please. Hindi ko na alam ang gagawin ko, gusto kong tumakbo palabas, pero hindi ko magawa. Paano kung multo yun? Ayaw kong may makitang multo. Radley help me. Umiiyak kong sigaw sa pangalan niya. Nag-echo ang boses ko sa buong gym. Radley, bakit ba siya ang tinawag ko? Si Ren dapat kasi siya ang nagdala sa akin rito. Akala ko mabait siya, bakit niya ko pinapahamak? Radley I murmur his name. Napaupo ako sa sahig habang umiiyak. Paano niya ako tutulungan wala naman siya rito? Si Andrea, wala rin, only I have is my God. Lord, I need you. Please ayaw ko dito. Ayaw ko na, tulungan niyo ako. Naputol ang iba ko pang sasabihin. Tinuyo ko ang aking pisngi nang may ilaw na nakatutok sa akin, tumingin ako sa paligid wala akong makita. Walang ibang ilaw kundi ang ilaw, should I say spotlight. Kung may mga tao dito, paniguradong pagtatawanan ang itsura ko, dahil para akong bata na umiiyak. Anybody here? Malakas kong sabi na nag-echo sa loob ng gym, pero wala akong narinig ni isang sagot. Sinong nandito? Ako lang ba o mayroon pang iba? May lumiwanag sa dulo ng maaninag ko ito, sa stage. Ang spotlight ay naging dalawa, ang isa ay ang ilaw na sa akin nakatutok, at ang isa naman ay sa stage na may anino ng isang lalaki. Who's that? Multo o Capra? No. Ayaw ko pang mamatay. May nakita akong lalaki na nakatayo sa stage, nakatalikod siya sa akin, nakalagay sa left pants pocket ang kamay niya, naka-all black siya. Si kamatayan ba yan? Bakit ang angas ng porma? Bakit parang familiar ang tindig niya? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Sino ka? Malakas kong tanong pero hindi siya kumibo. Creepy. Mahabang katahimikan na hinintay ko siyang tumingin sa akin, o kaya sumagot man lang, pinunasan ko ang luha ko. Pilit kong pinapalakas ang loob ko, kahit na takot ako. Hey, who are you? I ask again. Hindi siya sumagot, pero kitang-kita ko kung paano niya patunugan ang sapatos niya, sa pamamagitan ng mahinang pag-angat at baba nito. Nagsitayuan ang balahibo ko, nang mag-echo sa loob ng gym yung tunog ng sapatos niya. Para siyang tumutugtog. Nasa beat. Anong ginagawa niya? Tinatawag niya ba ang kampanya? Maya-maya may narinig akong nag-strum ng guitar, tunog ng piano and violin, nasa tempo ito sa beat ng paa niya. Sino ka? Hindi ko mapigil ang magtanong ulit, kahit na kinakabahan ako sa kanya. Tatakbo na ba ako? He slowly turned around, and I saw a man that I really can't imagine. That his man is now in front of me holding a microphone, standing in the middle of the stage, wearing his seducing charm. Radley. Hard to say I'm sorry. By Chicago. Everybody needs a little time. I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Napakamanli ng boses niya. Bawat salita ay tumatarak sa puso ko. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. Nagsorry na siya sa akin, pero bakit kailangan sa public place pa? Ne want me to stay. Siguro ito ang hinihintay ko sa kanya ang magsorry siya, pero hindi sa ganitong paraan.
All I want is to hear him apologize to me sincerely. Sounds so good, and I can say that he's a part of my life I can't let go too. Bawat salita sa kanta ay tumatatak sa puso ko. Tears leaky from my eyes. Kung kanina umiyak ako sa takot at kaba na naramdaman ko, ngayon umiiyak ako dahil sa tuwa na nararamdaman ko, na hindi ko maipaliwanag kung ano ito. Nakatingin ako sa kanya habang ganun rin siya sa akin. Umiiyak ako habang nakangiti, para akong baliw. Biglang nag-ilaw ang paligid, inilibot ko ang paningin ko, at nanlaki ang mata ko sa nakita ko, sobrang daming tao. Ang gwapo mo talaga, Rad. Bagay na bagay kayo. Harinahin mo rin ako, Fafa. Puno ang gym at nagsisigawan rin sila. Kilig na kilig ang mga sigawan ng mga babae, natatawa na nahihiya ako sa ginagawa niya. But I find it sweet. Ang daming tao, bakit kanina wala akong makita? He walked towards me holding a microphone. He's so handsome, hot, cool, almost all compliment I can describe to him. My heart beat so fast like there's no tomorrow. Nang makalapit siya sa akin, babatukan ko na sana siya, pero naiyuko niya ang ulo niya, kaya nailagan niya ng kamay ko na ikinaingay ng buong paligid. Ang sweet, nakakakilig. Anong kalokohan to, Radley? Tanong ko sa kanya na namimiyok pa dahil sa kakaiyak ko. Umiling siya. Iniangat niya ang kaliwa niyang kamay, para tuyuan ang basa kung pisngi gamit ang thumb niya. Mas lalong lumakas ang ingay sa loob ng gym, halo-halong ingay, sigawan, tilian, may sumipol pa nga na nagmumula sa stage. Pagpapatuloy niya sa pagkanta, habang nakatingin sa mata ko, kaya napatitig rin ako sa mata niya. His eyes are full of sincerity, hope and love. Hinawakan niya ang kamay ko, kaya napatingin ako sa kamay naming dalawa, marahan niya itong pinisil na ikinakabog ng dibdib ko. He held my hand so tight, na para bang ayaw niya na akong bitawan. Holding his hands, it feels so good, I'm safe in his hands. Ang lamig ng kamay niya, may sakit ba siya? Bakit ang lamig mo? Hindi ko mapigil ang magtanong sa kanya, kiba't balikat lang ang sinagot niya sa akin. Kanina pa yung line na yan, in fairness old song siya, pero feel ang message ng kanta. Ano ba kasi ang promise niya? Hinhila niya ako palapit sa kanya, kaya napahawak ako sa dibdib niya, mas hinapit niya pa ang katawan ko papalapit sa kanya, kaya napadikit ang aming katawan. Love this couple. Yohuo. Ang lakas ng sigawan nila. Mabibingi na ata ako sa ingay nila, na halos pare-pareho lang ang sinisigaw. Napayuko na lang ako, dahil hindi ko maiwasan na mamula sa ginagawa niya. Tinatanong pa ba yun? Napatingin ako sa kanya nang magsalita siya, pero hindi nakamike, bulong niya lang sa akin. Ang alin? Inosente kong tanong sa kanya. Kung bakit ang lamig ng kamay ko. Napakamot siya sa batok niya, yumuko pero nakatingin sa akin. Bakit nga ba? Nakataas kilay kong tanong sa kanya. Because I'm nervous. Umiwas siya ng tingin sa akin. Really? Kinakabahan pa siya sa lagay na iyan. Ibinalik niya ang tingin sa akin. I'm not a perfect man, wife. I have a lot of imperfections, but I want a perfect relation with a woman I liked. Despite of all my imperfections, you still accept me, you marry me even if you don't know me well, when you came to my life. I promised to myself that. He paused. You're gonna be the lucky one. Ipinagpatuloy niya ang sasabihin niya, at the same time last line ng song. It's that his promise. Ang ganda ng boses mo, Rad. Nakaka-inlove ka lalo. Papulat ng suot ko. Red, ang gwapo mo. May kiss ka sa akin, baby Rex. Wag siya, ako na lang. May Ren babes. I love you, Rev. Thank you. Thank you. Tugon niya. Tumingin siya sa akin at hinawakan niya ko sa both cheeks. Kiss. Hirit ng mga tao rito sa gym. I'm sorry. Please, bati na tayo. Seryoso niyang tanong sa akin. Bakas sa mukha niya ang pagsusumamo. Wala na naman akong rason para hindi siya patawarin, since ginawa niya naman ang lahat. Ang mas nakakatuwa pa dun, nag-sorry pa siya sa pamamagitan ng song. Nginitian ko siya at tumango ako. Yes, you're forgiven, bate na tayo. Matamis kong sambit sa kanya. He smiled at me. Oh God, why this man so handsome while smiling? At walang sabi-sabing niyakap niya ako. Thank you, beautiful.
He kissed my hair while he's hugging me so tight. I'm about to answer, when someone's screaming my name. Ellie baby. Napalingon ako sa pananggagalingan ng ingay, it's Andrea. Nakakakilig. Oh my God. Oh my God. In fairness ang galing mong kumanta. Bawing-bawi ka na, Nax naman. Sinisiko-siko pa ko ni baby. Kilig na kilig. Mas kinikilig pa sa akin eh. Thanks Andrea. Sabi ni Radley at tinap niya si Andrea sa shoulder. You're always welcome. Basta ba papasayan mo tong baby ko? Nakangiting sabi ni Andrea at niyakap ako. I hug her back. Even if she's crazy sometimes, she's still the best for all the best friend. What? Your baby. She's mine Andrea, only mine, don't call her that. Asar na sabi ni Radley, binutukan ko siya pero nagkailag na naman siya. Kainis. Nakasigaw ka na naman. Saway ko sa kanya. Binilatan siya ni Andrea at napatingin siya sa mga lalaking palapit sa amin, na malawak ang ngiti. Thanks brothers. Nag-appear silang magpipinsan. They are look like a brother. Little things, ani ni Ren na ikinasingkit ng mata ko sa kanya. Pinalo ko siya sa balikat dahil sa naaalala ko ang ginawa niya sa akin kanina. Oh, namamalo ka pa, dapat nga nagpapasalamat ka sa akin. Patampo niyang sabi, pasasalamatan. Hello, muntik na ako mamatay sa takot, tapos sasabihin niyang pasalamatan ko pa siya. Iniwan mo ako kanina, ipagpapasalamat ko pa ba yun sa'yo? Nakakainis ka. Nagtatampo kong sabi kay Ren na may halong inis. I pouted and I heard Radley chuckled. What's funny? It's my plan. Pardon me, sabi ni Radley na nakayuko. Sorry I made you cry, he added. He's now looking straight to my eyes. Gustong-gusto mo talaga na umiiyak ako no? Inirapan ko siya. Of course not. He defends. Don't tell me nag-aaway na naman kayo. Ipapalo ko na tong violin ko sa ulo mo Rad. Itinaas ni Red yung violin, so siya pala ang tumugtog ng violin. Sige hampasin mo na. Nakakangalay kaya. Sulsol naman ni Rex. Si Ren at Rex nag-guitar kasi halata naman sa bitbit nilang instrument. Si Red ang sa violin, except kay Rev na walang dala, dahil sa piano siya, and si Rad naman ang vocalist. Wala nang hahanapin pa, complete package na sila. Keys naman dyan, sabi ni Rex. Tumingin sa mga tao na kanina lang yun rin ang sinisigaw. Ano? Pasigaw kong tanong. Keys, keys, keys. Nakita kong may banner pa yung iba na nakalagay. Kasabay pa sila Andrea sa pagsigaw niyan, nag-ingay na naman sa buong paligid. Kiss daw oh. Humarap siya sakin at nagdedemand rin ng kiss. Tumigil ka nga, sabi ko. Nakakahiya kaya. Ang daming tao tapos sa harap pa nila Andrea, nakakahiya kaya. I miss you, he whispered husky. Hey, miss ka dyan, linyahan mo bulok. Mga marites na ito uhaw sa kiss. Graba, sige na, pagbigyan mo na Ellie, sabi ni Rev. Oo nga naman, si Rex. Rinig kong sabi ng mga pinsan ni Rad, habang titig lang ako sa kanya. He parted my strand hair into my ears. He slowly moved his face, he's looking at my eyes straight and I did the same way. Can I? He asked and expected that my answer is yes. I nodded. He smiled and claimed my lips. His kiss so tender and passionately. He's a good kisser. I kiss him back. This kiss I feel like a first kiss. Pakiramdam ko kami lang ang tao rito, parang nag-slow motion ang lahat. Ang sarap sa feelings. Actually this is a third time he kissed me on lips, he broke our kiss, pareho kaming habol hininga, he smiled on me mouthed thank you, I smile back. Till iyan, sigawan ng mga students, may teachers nakakahiya. The show is over, go back to your respective classroom. Sigaw ni Radley. We're having a date. It's Saturday tomorrow. Beach tayo, he said and winked on me. Sama kami. Sigaw ng 5. Nandito pa kayo. Napatingin ako sa kanya at pinitik ko yung noo niya. This time hindi na talaga siya nakailag. Oh, reklamo niya. Mr. Manalo don't curse in front of me. Yes. Of course kasama kayo. Sabi ko nang nakangiti sa kanila. Tumalon pa sina Rex habang magka-appear sila ni Rev,
Sumuntok naman sa hangin si Red, nag-appear rin si Ren at Andrea. They look so happy. Tinap ni Red ang balikat ni Radley. Good luck, bud. Nginitian ni Red nang nakaasar si Radley, kaya naman tinaas ni Radley ang kamay niya para suntukin si Red pero nakatakbo na. Guy, kita-kita sa lobby 3 PM ani ni Red habang kamakaway-kaway pa siya. Anak ng, ang kapal ng mukha. Kainis ka Red, sabi ni Radley na kinatawa ng tatlo niyang pinsan. Bunso nga naman, sabi ni Rex at sumunod na kay Red. 3 PM, see you there, sabi ni Rex then he winked on me. Akala mo naman kinagwapo. Masungit na ani ni Andrea na ikinatingin namin sa kanya. Gwapo naman talaga ako. Isama pa kita mamaya baka hindi pa makatulog si Ellie sa kakatawag mo ng pangalan ko. Bulgar na sabi ni Rex na ikinairap naman ni Andrea sa kalawakan, at umakto na sumusuka. Bastos. Manyak. Galit niyang sabi. Una na ako girl. May asungot rito eh. Dagdag pa ni Andrea. Ingat ka, sabi ko sa kanya. She's in a good hand Ellie. Sigaw ni Rex. Napailing na lang ako sumunod na rin sila Ren at Rev. Tara, ang tamlay ng pagkakasabi niya, tapos laglag balikat pang naglakad, hindi man lang ako hinihintay. Ang bagal mo naman, he commented. Bumalik siya sa kinaroroonan ko at bigla na lang akong binuhat. Radley, ibaba mo ako. I protest. Shut up, he said. He carried me like a bridal style. He walked towards the car park. Nirest ko sa dibdib niya ang ulo ko. I wrapped my arm around his neck. Wala nang tao rito sa school, nagsiuwian na siguro. Your heart beating so fast. I commented when I feel his heart beating abnormally. Napahinto siya ng kunti, at maya-maya naglakad na ulit. Sinong hindi titibok ang puso kung naglalakad ng may buhat-buhat? Akala mo porket ang liit mo ang gun mo. Ang bigat mo parang baboy. Naiinis niyang sabi kaya pinalo ko siya sa dibdib. Nakakainis buhat-buhatin niya ako tapos magrereklamo siya. Ano ba? Tumigil ka nga, he said and glared at me. Ibaba mo ako, I said in a low tone. Kasalanan ko ba kung nabibigatan siya sakin? Baboy pala I pouted, anytime tutulo na tong luha ko. Huwag kang ang mag-inarte dyan. Banibiro lang kita. Tiningnan ko siya, napakaseryoso niya. Biro, nakakatawa sobra, haha ang sakit sa tummy o. Ibaba mo na nga ako. Nakakahiya naman sayo. Inirapan ko siya. Binaba niya naman ako. Nandito na pala kami. Get in. Gentleman talaga. Pinagbuksan ako ng pinto graba. Alam mo yung nakatayo ka at naghihintay na buksan yung pinto, pero siya ayon nakasakay na at ready nang paliparin ang sasakyan. Binuksan ko ang passenger side door, and I enter padabog kung sinara yung pinto. Hey, masisira tong sasakyan ko, aniya, concern na concern sa kotse niya. He drove slowly. Himala ata hindi niya pinapalipad ngayon. Tahimik lang ako, sa bintana ako nakatingin. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Galit ka. Pagbabasag niya ng katahimikan. Hindi ako kumibo, hindi ko rin siya nilingon. Hindi, ganda lang si Eliza. After 30 minutes nakarating na kami sa kondo niya. Dumiretso ako sa kwarto, nakasunod lang siya sa akin, pumasok siya sa CR. Ako naman nagbihis ng damit niya, at nahiga sa kama. 3:00 pa naman kami aalis. Maaga pa kaya matutulog na muna ako. Ginagalit niya na naman ako, nag-sorry pa lang tapos mang-aaway na naman. Narinig kong bumukas yung pinto ng CR. Nakadapa ako sa kama at yakap ko ang isang unan. Naramdaman kong nahiga siya sa tabi, dahan-dahan niya inilibot sa katawan ko ang kamay niya. Sinilip niya ang mukha ko, kaya nagkatinginan kami. Hoy, inaasar lang naman kita, huwag ka nang magtampo. He whispered to me and I feel his lips on my neck. He kissed me a little, 3 small kisses. Naalala ko tuloy yung ginawa niya kanina. Radley, tawag ko sa kanya. He answered. Tumagilid ako paharap sa kanya, yakap ko pa rin yung unan, at napapagitnaan namin ang unan. Kaya hindi nakalapat ang katawan niya sa katawan ko. Kanta ka ulit, I smile sweetly. He frowned while looking straight to my eyes. Do I need to sing again? He asked while looking to my lips. And he slowly moving his face near to my lips. It's inches apart and I felt his breath and I smell his scents. Ang bango.
Before his lips touch mine, I flap my 2 fingers. Ops, do I need to let you kiss me? I said while rolling my eyes. His reaction can't paint, Ellie naman. Nagtatampo niyang sabi. Hinawakan niya ang kamay ko na nakaharang sa lips niya. He kissed my fingers before he let go. Nakatitig lang ako sa kanya, tapos yumuko siya at napahawak sa batok niya, bago tumingin sakin. One kiss only, he demanded. Hinawakan niya ang kamay ko na nakayakap sa unan. Tumagilid na ulit ako patalikod sa kanya. Nakayakap pa rin siya sakin. I have to give you something. He whispered. House and lot ba iyan? O baka 1,000,000? Humarap ako sa kanya, talaga. Ano naman yun? He smiled while his hand brushed his hair. Hindi ka naman excited niyan. He teased and I rolled my eyes. Hindi. He pinched my nose. Ano ba? Tinabig ko yung kamay niya, at hinawakan ko ang ilong ko. I heard he chuckled. That's make me roll my eyes. Close your eyes. Hey, alam ko na yang style na yan. Sabi ko. Manghahalik ka lang. He sat down on the bed. Wait me here. I'll get it. Nagtatakang hinatid ko siya ng tingin sa pinto. Nang mawala siya sa paningin ko, ay humikab ako. Ano ba yan, inaantok ako? Makatulog na nga lang. Radley POV. Bumaba ako para kunin ko yung ibibigay ko kay Ellie. Hinanap ko sa living room. Ang malas. Nakalimutan ko pa sa kotse. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa ko nang tumunog ito. Sinagot ko ang tawag without looking who's the caller. Oh, bungad ko. Anong kailangan nito? Oh ka dyan. Hoy Rad, wag mo kong maganyan-ganyan. Sermon niya sa kabilang linya. Sakit sa tenga. Tumawag ka ba para dyan? I sarcastically asked her. Wag mo akong tinataasan ng boses. Kung nasa tabi lang kita kinutusan na kita, kahit na malaki ka pa sakin. Anyway tumawag ako para sabihin na pinadala ko na dyan ang hinihingi mo. Happy. Mahaba niyang litanya na ikinangisi ko. Good. Nang aasar kong tugon sa kanya. Good. Good ka dyan. Gusto mong I got ko yung mukha mo sa semento. At saka nga pala may bayad yun. Wag kang ano. Where's my thank you? She sarcastically said. I don't say thank you if it not free. Sigaw niya sa kabilang linya, kaya inilayo ko sa tenga ko ang phone ko. Kainis na kapatid to, nakalunok ng megaphone. Oo na, thanks, ani ko at umirap ako, binabaan ko na siya ng phone. Pagbukas ko ng kondo ko, nakita ko ang isang lalaki na may dala-dalang paper bags. Master, ito po yung pinapabigay ni Miss Rhea. Inabot niya sa akin yung mga dala niya. Kinuha ko naman ito, dahil sa sobrang dami, hindi niya na mabitbit ng maayos. Come with me. Utos ko sa lalaki. Siya ang nautusan ni Rhea. Sa sasakyan ko na ito ilalagay. Sumakay ako ng elevator, kasama ang lalaking may daladala ng hinihingi ko kay Rhea, pababa kami sa ground floor. Wala kaming imika ng lalaking kasama ko, habang makarating kami sa ground floor at sa tapat na kami ng Lamborghini ko, nilagay ko sa back compartment yung mga dala ko, at inilagay rin ng kasama ko. Thanks. Ani ko nang isara ko ang back compartment. Walang anuman master. Enjoy your weekend sir. Masaya niyang sambit sakin, at tinanguan ko na lang siya at umalis na. Kinuha ko ang paper bag. I hope she liked it. Almost all the girls wanted a gift like this. It's Red suggestions. So I take. Kapag hindi talaga to gumana makakatikim to sakin si Red. Magsasama sila ni Ren. Sa buong buhay ko hindi ko pa nagagawang magregalo sa babae, o magbigay ng kung anumang bagay sa kahit na sino. All of the time ang babae ang nagbibigay sakin. Sila ang nanliligaw sakin. Ganyan talaga ang gwapo. Well I don't care about what they gave to me. It's just like a trash. I hope it's effective. It's my pleasure if she would like it. Habang paakyat ako kinuha ko ang phone ko, at tumawag sa Jollibee. Magpapadeliver na lang ako for lunch of the two of us. Pagbukas ko ng kwarto nakahiga pa rin siya sa kama, lumapit ako sa kanya at naupo sa harap niya, tatawagan ko sana siya pero narinig ko ang mahina niyang hilik. I won't disturb her. Kailangan niya ng pahinga, magbabiyahe mamaya. I kiss her forehead and I leave the paper bag beside her.
Inayos ko muna ang kumot niya, bago lumabas at naghintay sa living room ng delivery boy. Sana naman hindi na siya galit sa inasta ko kanina. Kasi naman alone time namin ang weekend na ito, tapos pumayag siya na sumama ang mga bugok na iyon. Kahit kantahan ko siya araw-araw, basta ba kaming dalawa lang. Nakakapikon talaga. Eliza POV. Nagising ako nang naramdaman kong kumukulo ang tummy ko. Nagugutom na ako. Iminulat ko ang mata ko, at inilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto. Hinahanap ko si Radley pero wala akong nakitang Radley. Nasaan kaya siya? Bumangon ako, napalingon ako sa tabihan ko nang may masandalan ako. It's a paper bag. Anota. Napapantastikuhan kong tanong sa sarili ko, at kinuha ko at binuksan ko yung paper bag na nasa tabi ko. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang laman. Isang teddy bear. Nilabas ko sa paper bag ang isang teddy bear, na kulay blue na may pink sa edges ng ear, foot and hands. Ang cute. Tapos ang lambot-lambot. Ang sarap yakap-yakapin. Ang cute mo naman. Nakakagigil ka. Masaya kong sambit sa teddy. Paano nagkaroon ng teddy rito? Because the man who buy is handsome, sumagot ang teddy. Kaagad akong napatingin sa pinanggalingan ng boses. I saw him standing in the doorway. Ikaw ang bumili. Mahina kong tanong sa kanya, pumasok naman siya sa kwarto at isinara ang pinto. Yup, he answered and he walked towards me, and sit in the edges of the bed, while leaning his back on the headboard. You like it? He asked while putting his hand around my waist. At sinundan ko naman iyon ng tingin, nabaling ang tingin ko sa kanya nang halikan niya ako sa balikat. Yes, thank you. I answer and I lean my back on his chest. I play the cute teddy. So cute. Just thank you. Where's my kiss? I look back to see his reaction. He pouted. So demanding. He's addicted. I smile and I kiss his cheek, reward niya dahil sa cute teddy na bigay niya. You're not mad anymore? He asked seriously. Hindi nga siya kumanta, may binigay naman siya sa akin na sobrang cute. This is the first time I received a gift from a man. Except sa gifts ni dad sa akin. Hindi ako galit, oo mo naman. I answer and hug the teddy bear so tight. Teddy bear lang pala katapat mo, bulong niya. Kung makabulong akala mo naman ang layo sa akin. Niyakap niya ako mula sa likod, nakayakap rin ako sa teddy bear. Nawalan kami ng imik pero magkayakap pa rin kami. Ano kayang ipapangalan ko rito? Cute. What if Cludy? Sounds good. Okay. Cludy. Cludy ang name niya. Unique. You're so cute, Cludy. I whisper and I hug my Cludy bear so tight. Cludy. Nagulat ako nang marinig ko ang pasigaw niyang tanong, tapos nakatapat pa sa tenga ko. Makasigaw parang ang layo ko naman. Oo, Cludy. Cludy ang ipapangalan ko dito sa bigay mong teddy. She is baby Cludy bear. Nakangiti kong aninilero ang braso ni Cludy, and kinaway-kaway ko yung left hand niya kay Radley. Hello. Sambit ko na mala baby ang boses, kunyari ako si baby Cludy, talking to her daddy hehe. Bakit naman Cludy ano yun umuulan? He smirked aba. Nang asar ba siya? Ang pangit naman. Reklamo niya. Nakakainis. Bakit ano bang gusto niyang ipangalan ko rito? Bianca. Kung ayaw mo diwag. Pangalan na lang niya Livni. Wow. Mas maganda. Nagulat ako nang iyon ang lumabas sa bibig ko, bakit Livin? I don't wanna hear that name. Ako nagbigay niyan, tapos yung gunggong na yun ang ipapangalan mo, ayos ka ah. His voice sounds irritated. Tiken. Galit ka na niyan. Pumayag ka na kasing Cludy. Tumagilid ako paarap sa kanya, at niyakap siya ipinatong ko sa tummy niya si Cludy. Please, added and puppy eyes. Fine. Fine. Cludy it is. He surrender. I smile when he agree. He hugged me back and kissed me on forehead. Tahimik lang kami habang magkayakap, nang biglang magpapansin si Tommy ko. Oh, gutom na pala ako. I'm hungry Radley. I broke the silence. He chuckled maybe he heard my guard in my tummy are fighting. Yan kasi tinulogan mo ako, yan tuloy na gutom ka. Maligo ka na muna bago ka kumain, mag-ayos ka na rin aalis na tayo. He said and he let me go. Maligo. Anong susuotin ko? Damit niya ulit.
Teka, wala pa akong damit, dumaan tayo sa bahay. I said. Wala pa nga akong gamit, aalis na kaagad. Wala akong gamit dito, kukuha ako ng damit sa bahay. No need, he said that make me look at him. He pointed the center table using his pointed finger. That's paper bag, have your things inside, wear it my lady, it's yours. He added and he faced me. I wait you downstairs. I prepare your foods. Hurry up. Exact 2:40 p.m. you must be ready. Kapag natagalan ka papasukin kita sa loob ng banyo. He said while grinning. Nanakot pa talaga. I said and I rolled my eyes. Humarap siya sakin at ngumiti. Natakot ka naman. He questioned me back and kissed me on cheek. Hurry up, he said before he left the room. Lumabas na siya ng room, ako naman hinalikan ko ang kludi ko. Bago tumayo at nagtungo sa CR. Pagkalipas ng ilang sandali na pagmumuuni-muni sa loob ng banyo. Lumabas na ako, magbibihis na lang ako, kinuha ko yung paper bag. Undergarment, long sleeve and jeans. Siya ba ang bumili nito? Nakakahiya. Talagang alam niya pa size ko. Graba, God. Namumula na naman ako nito Pumasok ako sa CR at nagbihis, mahirap na baka pumasok pa ang lokong yun, naabutan pa ako. I brush my hair and I put blush on, and lipstick para hindi ako mukhang bangkay. Inilugay ko lang ang buhok ko, basa pa kasi then bumaba na ko, nakita ko siyang nakaupo sa cup at naglalaro. Yung phone niya pa horizontal, tapos ang lakas ng sounds parang nagbabarilan o nag-iispadahan, tapos may babaeng nagsasabi na savage, yan yung narinig ko, at may enemy has been slain. Ang ingay. Radley, kuha ko ng atensyon niya. Sagot niya at hindi naman lang ako tiningnan. Nagugutom na ako, anong kakainin natin? Sabi ko sa kanya. Akala ko maghahanda siya ng pagkain bakit naglalaro siya dyan? Eat well. Aniya nang hindi nakatingin sakin, kumunot naman ang noo ko. Eat well. Anong kakainin ko? Naglakad ako papunta sa dining, nakahanda na ang food, Jollibee. Lalo akong nagutom. Naupo na ako at kumuha ng foods. Bahala siya, ayaw niya ko sabayan, basta ako nagugutom na. Habang sa kalagitnaan ng pagkain ko tumunog ang phone, message alert. Kaya tiningnan ko. Ay si baby pala. From baby. Baby, nasaan na kayo? Naghihintay na kami sa lobby. Ellie, hurry up. They are waiting for us, he said coldly. Kita mo ito, kanina lang ang sweet-sweet, tapos ngayon ang cold-cold. Mauna ka na, aayusin ko lang tung pinagkainan ko. Sabi ko at niligpit yung natirang pagkain, at nilagay ko sa hugasan yung pinagkainan ko. Hayaan mo na yan dyan, pupunta dito yung Tagalinas Terena. Pagmamadali niya sakin. Excited much. Nakatayo siya sa may pinto. He looked so handsome in his simple suit. Long sleeves black and black jeans, bakit ang hilig niya sa black? Kinuha ko sa table yung shoulder bag ko. Nang lumabas na kami at sumakay sa elevator walang imikan, tiningnan ko siya, seryoso siyang nakatingin sa pinto, iwan ko kung bakit ganito kami. Nasa lobby na kami at natatano ko na si baby, na parang inip na katabi niya si Ren, may kausap na 4 na babae sila Red. Finally, bumaba na rin kayo, ani ni Rev. Baby, ang tagal niyo, nangangalay na ako rito sabi ni Andrea at kumapit sa braso ko. Ikaw lang ba? Fair na nga, nagmamaktol si Red. Biglang nag-iba ang mood ko nang makilala ko yung 4 na babae. Si Bianca at ang 3 niyang kaibigan. Ayos ka lang baby? She worriedly asked, and I just smiled on her. Oo naman, I said and smiled for assurances. She hugged me and I hugged her back. Nag-uusap pa sila Radley kaya hindi pa kami sumasakay. Shane check pa yung mga gamit na dala. Iwan ko nga kung meron ako dito. Tara, ayos na, rinig kong sabi ni Rex. Nakasakay na siya sa passenger seat ng van. Oo, guys, let's go. Yaya naman ni Ren sakin. Sakay na, ani ni Rev nang buksan ang backseat ng van. I'm excited. Matinis na sabi ni Athena, kaibigan ni Bianca, tapos ang suot niya graba, sobrang ikli, unti na lang kita na ang lahat. Kumapit siya sa braso ni Rev. Let's go. Napatingin ako sa tumabi sakin. It's Radley. Kaming dalawa na lang ang naririto sa labas Yes,
I answer and smiled to him. Papasok na ako sa loob ng si Bianca ang tumambad sakin, at inirapan niya ko, napayuko na lang ako at dumiretso sa tabi ni Radley. So ganito ang posisyon namin sa loob ng sasakyan. May driver, yes. Meron bali 12 kami rito. So si Manong driver katabi niya si Rex. Sa next row, si Cathy, Ren, Sheila, Red. Another row naman ay Athena, Rev, Andrea, Bianca and the last is kaming dalawa ni Radley. Ang cold ng atmosphere namin ni Radley. Hindi niya ako pinapansin, hindi ko rin naman siya kinakausap. Guys, ang tahimik niyo. Pagbabasag ni Red ng katahimikan. Hayaan mo na sila honey, ani ni Sheila at yamakap kay Red. May dala ba kayong Nutella? Biglang tanong ni Andrea. Wala, bakit may gusto ka bang gawin kasama ako? Lumingon si Rex sa likod para tingnan si Andrea ng nakakaasar. May nilalanggam na rito, at may isa namang ubod ng dumi ang ulo. Asar na sabi ni Andrea. Inggit ka lang. Rev, yakapin mo nga yan. Utos ni Red at tumawa, inaakbayan niya si Sheila. Ouch! Ano ka ba naman Rev? Napahawak si Red sa ulo niya na binatukan ni Rev. Ayos ka lang honey? Tanong ni Sheila at hinaplos ang ulo ni Red. Oh, ang sakit. Reklamo ni Red na mukha namang oo na. Ikikis na lang kita para mawala ang sakit, okay ba honey? Sabi ni Sheila at tumango si Red. Hinalikan nga ni Sheila si Red, kung saan siya binatukan ni Rev. Mga haliparot. Shut up. Rev irritated said. KJ mo talaga, sabi naman ni Rex. Rad, dito ka na sa tabi ko. Kasya pa naman, sabi ni Bianca na nagpapakyot. Graba naman. Nandito ako harap-harapan talaga. Sige na please. Para may sandalan ako. Nangangalay na ako eh. Hinihila niya si Radley sa kamay. Masikip dyan. Tugon niya. Napayuko na lang ako. Umusog ako ng kunti palapit sa bintana, para umiwas sa kanila. Hindi ako tumingin sa kanya, bahala siya dyan. Eliza, tatabihan ko lang si Radha. Palem ni Bianca sakin, hindi pa nga ako sumasagot pero nakalipat na siya. Aba, magaling naman ang isang to, nagpapaalam pa kapag lumalandi. Kahit gusto kong tumanggi pero wala na akong magagawa, nakaupo na siya sa gitna namin ni Radley. Okay, ani ko at pilit nang umiti sa kanila, bago tumingin muli sa bintana. Nanlaki ang mata nila na bumaling sakin. Itsurang hindi makapaniwala dahil sa sinabi ko. Baby, bakit mo pinayagan? I smiled and umiwas ng tingin sa kanila. Bakit ganito? Bakit nasasaktan ako? Bakit ako naiinggit? Magkatabi lang naman sila at nakasandal si Bianca sa balikat ni Radley, habang nagtatawanan sila at bubulungan sila. May nagseselos. Napatingin ako kay Red na nakatingin rin sakin. Ako ba pinaparingan nito? Tiningnan ko siya ng anong sinasabi mo. Masakit di ba Ellie? Ngumuso pa siya sa tabi ko, dahilan para mapatingin ako sa dalawa, nakatingin rin sila sakin. I smile and iniwas ko ang tingin ko. Pinagsasabi mo dyan, Red. Nanahimik ang tao. Inosente kong tanong at inirapan ko siya. Deny pa. Pang-aasar niya pero hindi ko na siya sinagot. Ayaw ko nang hamaba pa ang usapan. Ang iba naman kasi dyan masyadong maharot. Landi. Biglang sigaw ni Andrea, naku. Umaandar na naman pagiging war freak nito, ang bagay na iniiwasan ko. Napalingon kami sa kanya. Ewan ko lang kung sinong tinutukoy niya si Radley o si Red. Si Athena o Bianca. Masyado kayong mainit guys. Relax. Sabi ni Rex at nang-aasar pa talaga. Bianca, usog ka rito. Rinig kong sabi ni Radley. Ha? Bakit? Sagot naman ni Bianca sa pa-cute na boses. Basta usog ka rito. Malambing na sabi ni Radley. Ide kayo na. Napairap ako sa hangin, itulog ko na lang to. Sana di na lang ako pumayag na sumama. Wait, para kanino nga itong weekend na ito? Sa pagkakaalam ko saming dalawa, pero bakit nasa iba siya? May nagawa ba kong mali? Baby, ayos ka lang. Ani ni Andrea at tumingin sakin ng seryoso. Bakit ba ako ang inaalala niyo? Mukha ba akong dukha dito sa gilid? I'm comfortable here baby. Nanlaki ang mata ko nang sumagot sa kanya si Red, dahilan para magsingayan sa loob ng van. May something ba sa inyo? Ay, kunyari kilig na sambit ni Rex, pero nanlilisik ang mata kay Red.
Ay sus. Hey, something sa'yo dyan. And for your information, hindi yang pangit na yan ang tinatanong ko. Inis na sabi ni Andrea. Sinong pangit? Ang gwapo ko naman para tawagin mong pangit. Di ba honey? Sweet na sabi ni Red kay Sheila. Oo, ang gwapo mo. Cute ka pa. Si Sheila at pinisil ang ilong ni Red. Tiliyan nila Ren, Rex, Rev at sila Athena. Pinakikinggan ko lang sila, hindi ako nakikisali kasi parang ang sama ng pakiramdam ko. Napangiti na lang ako sa pinaggagawa nila. When suddenly I feel his hands on my waist. I'm shocked, that's why I immediately look at my side. It's ready. Nasa tabi ko na siya. Wait. Kailan pa ito napunta rito? At si Bianca na nasa dulo na. Radley, I called his name irritatedly. Inaalis ko yung kamay niya sa waist ko nang tinitigan niya ako. What's wrong? He whispered. For sure ako lang ang nakarinig sa sobrang hina yun at husky. Inilalapit niya ang mukha niya sa mukha ko, kaya umiwas ako ng tingin sa kanya. Bitawan mo nga ako. Reklamo ko at napatingin kay Bianca, at inirapan niya na naman ako. Ang sama ng tingin niya sa akin. Pati ba naman sa kanya may nagawa akong mali? Napansin niya siguro na inis ako at malamig sa kanya, kaya binitawan niya ako at humarap ako sa bintana, tinitingnan ko yung mga nadadaanan namin. Ang ganda rin, nakaka-enjoy. Nag-vibrate ang phone ko, kaya kinuha ko, nakatingin sakin si Radley. One new message. From Radley. God. Magkatabi lang kami, may pa-text pang nalalaman, from Radley. Hey. Talk to me. What's wrong? Pagkabasa ko noon, pinatay ko ang phone ko. Magtatanong ka pa. Wow lang ah. Baby, patabi ako ah. Maganda kasi ang mga nadadaanan natin, mas malaki ang bintana dito, ani ko. Totoo naman, maganda ang nakikita ko sa labas, pero gusto ko lang makalayo kay Radley. Lumipat na ako sa tabi niya na iniwan ni Bianca. Tumano sa bintana like what I've been doing earlier. Siguro po matulog muna kayo, gigisingin ko na lang kayo kapag nakarating na tayo sa destinasyon natin. Sabi ni Kuya Driver. Buti pa nga po. Bigla kong sabi. Nanlaki ang mata nila na nakatitig sakin at gulat na gulat. Bakit lumipat ka? They said in unison. Nagkibit balikat lang ako. Sinundan ko ang tingin nila sa likod. Mas mabuti pa lang lumipat ako rito sa unahan, di ko na makikita kaswitan nila. At kung paano sila naglambangan. Matagal ang biyahe. Napansin kong natahimik na sila, siguro tulog na. Matutulog na ako, siguro bumalik na lang kaya ako. Total out of place naman ako sa kanila. Hindi rin ako ganun sa asawa ko. Yes. I didn't sweet to him, instead me. Maybe that's why he's finding someone who can give what he needed.